So, marriage was designed for partnership. Also, in Genesis chapter 2, nabasa naman na po natin that God is given responsibilities. And ganoon din si Eva, Eve is created as his corresponding helper. So, pinag-aralan natin na siya ay katulong or helper suitable for Adam. Together, they constitute a human family. Together, they receive God's blessing. So, God blessed them. Nabasa natin. Together, they participated in God's mission. So, God said, have dominion. Sinabi sa kanilang dalawa, have dominion over all the creatures on earth. So, God's design is not the husband does everything and the wife simply follows. So, yung sinasabing, yung tanong kanina na, yung lalaki na lang ba, lahat ang magsasalita at masusunod at ang babae ay magiging yes. Yes na lang ng yes. Nor is it the wife controls the husband. In the same way, hindi rin dapat ina-under ng babae yung kanyang asawa. No? Dahil parehas naman silang ginawa ng Diyos na binigyan ng image, ng dominion, ng human dignity. So the wife should not control the husband also, or under it. Rather, God designed husband and wife to work together under God's authority. So, yun po yung nilinaw natin. So, pupunta na po tayo dun sa kanilang pagkakasala. So, ito naman yung nangyari after they committed sin. So, in Genesis chapter 3, describe the declaration of God's judgment or curse because of their sin. So, ganito po yung nangyari, ano? To summarize what happened, para hindi na pumaba, ganito po yung naging kasalanan nila. So the serpent or si Satanas, he deceived Eve into eating the fruit that God had forbidden them to eat. Or God commanded them not to eat. Alam naman po natin yung istorya para hindi na po tayo humaba. Yun po yung ginawa ni Satanas. And Eve's sin was disobeying God's command by eating the forbidden fruit after being deceived by the serpent. Diba? Yun po yung nangyari. And Adam's sin was disobeying God's direct command by eating the forbidden fruit from the tree of knowledge of good and evil. No? Pagkatapos niya kasing madaya ni Satanas, kumain siya ng prutas na pinagbabawal ng Diyos na kainin. Binigyan din niya yung kanyang asawang siya at kinain din. So, pareha silang nagkasala sa Diyos. Yun po yung istorya. Yun po yung kasaysayan o nangyari. Now, what was the judgment? No? Bawat isa sa kanila binigyan ng judgment or curse ng Diyos pagkatapos ng kasalanan ito. So, ano yung kay Satanas? Hindi na po natin babasahin verse by verse. Mag-dahil lang focus tayo doon sa sinabi ng Diyos kay Eva na atin namang paksa sa umagang ito. So, sabi doon ng Diyos, God judged the serpent by cursing him and declaring enmity between him and the woman, ultimately promising that the offspring of the woman would crush his head. So, yun yung deklarasyon kay Satanas na yung binhinong babae siya ang dudurog sa iyong ulo. At ikaw naman yung kakagat sa kanyang sako. Yun. And God's judgment to Adam, God judged Adam by cursing the ground because of his disobedience, making his work difficult and requiring him to labor and sweat to produce food from the earth. The ground would produce thorns and thistles, and Adam would ultimately return to the dust from which he was created. Binasa po sa akin ito ni Brother Jason, napag-aralan natin ito. Napag-ihirapan lang ngayon ng lalaki ang pagkain. No? Magpapawisan niya na yan. Pinaliwanag na sa atin ito. Ngayon, I intended to read this verse in the last part. No? Yung judgment kay Eve na nasa verse 16 ng chapter 3. Sabi nga po dyan, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Basahin po natin nga sa Tagalog. 16. Pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay papahinuhot ang iyong kalooban, at siya'y papanginoon sa iyo. Ayan yun yung naging
consequences or deklarasyon ng Diyos pagkatapos ng kanilang kasalanan. So nagkaroon ng epekto ito sa kanilang relasyon. So dahil yan, dahil ginawa mo ito ang sabi ng Diyos. No? Sabi sa babae, pararamihin kung lubang iyong kahirapan sa panganganak. And sabi doon sa Tagalog, ang iyong asawa ay sa iyong asawa, sabi sa babae, sa iyong asawa ay papahinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. No? God was announcing what will happen to the relationship. Yun po yung mangyayari. Yan ngayon na magiging destiny. No? Na magpapahinuhod ang iyong kalooban sa iyong asawa at papanginoon siya sa iyo. No? Ngayon, punta naman tayo doon sa sinasabi sa mga sulat ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito. Na makapagbibigay liwanag sa atin ano ang ibig sabihin ng pagiging head or headship of the husband. So, Bible concept of husband headship. Punta na agad tayo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 3. So, ganito po ang ating mababasa sa kanyang sulat. Sabi, but I want you to understand that the head of every man is Christ. The head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. Sa Tagalog niyan, sabi, dapat ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang Pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. No? So, in this passage, it tells who is the head. No? Sinasabi lang naman dito sa talata ito, o sa sulat ni Apostol Pablo, kung sino yung Pangulo ng lalaki. Sino ang Pangulo ng lalaki? Si Kristo. Sino ang Pangulo ng babae? Ang lalaki. Ang Pangulo naman ni Kristo ay ang Diyos. So, yun yung sinasabi lamang po sa talatang ito. So, Apostle Paul establishing just a relationship of order. No? Wala siyang sinasabing who is the superior. No? Who is the superior God and who is inferior, or sino yung mas nakakataas, yung lalaki ba o yung babae. Hindi po sinasabi ni Apostol yung ganitong bagay. Kundi sinasabi niya yung relationship of order, kung sino ang Pangulo ng bawat isa. No? Sino ang Pangulo ng lalaki? Si Kristo. No? Ayan. Sino ang Pangulo ng babae? Ang kanyang asawang lalaki. Ang sino ang Pangulo ng bawat lalaki? Si Kristo. Sino ang Pangulo ng Kristo? Ang Diyos. Yun ang sinasabi niya po. So, hindi sinasabi dito, again, na husband is more human or superior than wife. Hindi rin sinasabi dito that that God is superior or more powerful than Christ. Hindi sila equal. So, hindi po yun ang sinasabi ni Apostol Pablo dito. Because, if we're going to read the Philippians chapter 2 verse 5 to 8, dito natin malalaman na mapapatunayan that Christ is equal to God. So, hindi sinasabi dito na merong superior God or merong inferior. Ganun din naman sa mag-asawa. Sabi ko dito, magkaroon kayo sa inyong pag-iisip na ito ay na kay Kristo Jesus din naman. Na siya'y bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inarit isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Siya'y equal to God. Kundi bagkus sinubad niya ito at na ganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nagpalibhasay, nasumpuan sa kanyang tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa Diyos. So dito pinatutunayan na hindi lang niya pinangnang nararapat panangnan yung kanyang pagkapantay sa Diyos, pero sila'y pantay. Hindi sinasabi dito ng mga kapatid, again, na nililinaw natin na Christ is equal to God. They are both divine in nature. Yun po ang punto.